Hindi lang operasyong militar ang digmaan, kadalasan tungkol din ito sa pera at kapangyarihan. At ipinakita sa atin ng kasunduang ito sa Iran na higit pa roon, dahil habang abala ang lahat sa mga tanong kung bakit at paano ang kasunduan, sinusubukang alamin kung ito ba ay maganda o masama, karamihan sa atin ay nakalimutang itanong kung paano nga ba nagsimula ang kasunduang ito sa simula pa lang. Ang sagot dyan ay isang lihim na digmaan ng US na tahimik na itinutulak ang Iran sa bingit ng hindi natin napapansin. Ibig kong sabihin, nagbigay si Trump ng kaunting pahiwatig nang sinabi niyang palihim na pinapalusot ng militar ng US ang mga oil tanker sa Strait of Hormuz tuwing gabi matapos masira ang radar ng Iran. Parang wala lang. Ngayon, bukod sa pagiging isa sa pinakaastig na operasyong militar sa lahat ng panahon, paalala rin ito kung ano talaga ang digmaan. Langis, pera, ekonomiya. Ito ang kwentong nakalimutang ibalita ng media. Welcome sa Yerka Show sa JNS TV. Simulan na natin. Bago natin pag-usapan ang parang James Bond na bahagi ng kwento, unahin muna natin ang ekonomiya ng Iran para maintindihan kung paano ito bumagsak at saan ito nagsimula. Ang Iran ay may ikaapat na pinakamalaking napatunayang reserba ng langis sa buong mundo. At dahil sa heograpiya nito, isa ito sa mga bansang may pinaka-estratehikong lokasyon sa mundo. Sa timog baybayin nito, matatagpuan ang Strait of Hormuz. Makitid na daan ang dinadaanan araw-araw ng halos 20% ng supply ng langis sa mundo, nag-uugnay sa Gulf at bukas na karagatan. Ang lahat ng langis na ini-export ng Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq at Qatar ay kailangang dumaan sa makitid na daan ng yon papunta sa ibang bansa. Ang Iran, dahil sa lokasyon nito sa baybayin, ay nagkaroon ng hindi sinasadyang kapangyarihan sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya sa loob ng mga dekada. Hindi lang langis ang export ng Iran. Ito ang pinansyal na pundasyon ng rehimen. Pinupundohan ang gobyerno, militar, IRGC at proxy network mula Lebanon hanggang Yemen. At mula pa noong 1979 na unawaan ng US at ng buong mundo na kung gusto mong mapaupo ang Iran sa negosasyon, kailangan mong tamaan sila sa pera. Parang paulit-ulit na siklo ang kasaysayan ng pressure ng kanluran sa Iran. Palalakasin ng US ang parusa hanggang makipagnegosasyon ang Iran, mapirmahan ang kasunduan at muling makabangon ang Iran, kaya mauulit lang ang lahat. Ang kasunduang nuklear noong 2015 ang pinakasikat na halimbawa nito. Matapos ang ilang taong pressure, napilit ang Iran na makipagnegosasyon. Masamang senyales rin ito, hanggang sa pumirma sila ng kasunduan para limitahan ang nuclear program kapalit ng pagluwag ng mga parusa. Agad ginamit ng Iran ang pinansyal na kaluwagan para pundohan ang mga proxy na terorista, palawakin ang programang sandata, at maghanap ng paraan para iwasan ang susunod na bugso ng pressure. Karamihan sa mga kasunduan ay naging talagang masama, at ang pattern pagkatapos mapirmahan ang kasunduan ay naging medyo pare-pareho rin. Kaya ano nga bang itsura ng mga parusang ito? Well, simple lang ang pangunahing ideya. Lahat ng kumpanya o bangko sa mundo na makipagnegosyo sa Iran ay maaring maputol sa sistemang pinansyal ng Amerika. Dahil dumadaan sa US banks at dolyar ang global economy, madalas sapat na ang banta para iwasan ng mga kumpanya. Walang makatrabaho ang Iran. Pero ang problema sa mga parusa ay hindi naman talaga ang mismong ideya ng mga parusa. Ang tunay na naging problema ay ang pagpapatupad nito. Iba-iba ang naging tugon ng Amerika sa bawat administrasyon, habang 40 taon nang umiiwas ang Iran sa mga parusa. Pekeng pangalan ng kumpanya, bansang tagapamagitan na nagbabayad hindi dolyar at pagtatago ng tunay na pinagmulan ng langis. Sobrang galing na nila rito. Sapat na ang galing nila na noong 2023, kahit may umiiral na internasyonal na mga parusa, kumikita ang Iran ng 53 bilyong dolyar mula sa langis, na nagpapakita sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa agwat ng kung ano ang dapat gawin ng mga parusa at kung ano talaga ang nangyayari kapag walang totoong nagpapatupad ng mga ito ng maayos. Bago bumagsak ang unang bomba ng 2026 matindi nang may problema ang ekonomiya ng Iran. Kung kumikita ng 53 bilyong dolyar kada taon ang Iran sa pag-iwas sa parusa, bakit hirap pa rin ang ekonomiya nila? Hindi magkapareho ang pag-iwas sa parusa at pagkakaroon ng malusog na ekonomiya. Karamihan ng kita ng Iran ay napupunta sa teroristang rehimen, militar at proxy network, hindi sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa tulad ng ospital, infrastruktura o trabaho. Mga dekada ng sanctions ay nagtakot sa dayuhang mamumuhunan, nagpahina sa pribadong sektor at nag-iwan sa mga Iranian ng riyal na mabilis bumabagsak ang halaga.
Ang implasyon na lampas sa 48% ay nangangahulugan na kahit ano pa ang sahod mo sa simula ng taon, halos 40% na lang ang kaya mong mabili pagdating ng Disyembre. Nagsimulang mag-imprenta ang gobyerno ng mga banknote na hindi pa nagamit sa Iran, tulad ng 10 milyong riyal, dahil nawala na ng halaga ang mas maliliit para sa araw-araw. 1 milyong riyal ang presyo ng pritong itlog sa Iran. Ganyan kahirap ang buhay bago ang digmaan. Ano ang solusyon? Siyempre, alisin ang mga parusa. Kung sinusubaybayan mo ang negosasyon, mapapansin mong tumatanggi ang Iran na umatras sa isang kahilingan, kasama ang pag-unfreeze ng kanilang assets at pinansyal na tulong. Bilyon-bilyong dolyar ang na-freeze dahil sa parusa na nais ng Iran na maibalik bilang bahagi ng kasunduan. Hindi ito dahil sa kabutihan o biglang pag-aalala nila sa mga Iranian. Nananatili ang Islamikong Republika dahil umaasa sa kanila sa pera ang mga tao sa sistema, sundalo, Revolutionary Guard at mga tapat sa rehimen. Pinananatili mong tapat ang mga tao sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanila. Sa sandaling tumigil ang pera, maaaring magsimulang manghina ang katapatan. At ang rehimen na sumusubok pigilan ng isang pag-aalsa ay hindi kayang magkaroon ng mga sundalong nanghihina ang katapatan. Kaya kapag humihingi ang Iran ng pag-alis ng mga parusa sa negosasyon, ang totoong ibig nilang sabihin ay kailangan namin ng pera, hindi para muling buuin ang ekonomiya na babagsak din naman ulit, kundi para mapanatili ang mga taong may baril sa aming panig. Ibig sabihin, upang maging mas malakas at kayang kalabanin. Ito ang kalagayang pang-ekonomiya ng Iran nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero, isang sistemang napipilitan, kung saan state media na mismo ang nagbabala sa taas ng gastusin. Sa hindi pangkaraniwang prangkang pananalita, iniulat ang malawakang tanggalan sa trabaho, lumilitaw ang kakulangan sa gamot at pinapayagan ng gobyerno ang mga mamamayan na bumili ng mga pangunahing pangangailangan gamit ang utang na sinusuportahan ng mga susunod na subsidya dahil nauubos na mismo ang mga subsidya. Noong Pebrero nang magsimula ang digmaan, ginawa ng Iran ang matagal na nilang ipinangako. Ginawang sandata ng Iran ang Strait of Hormuz, inatake ang mga barkong komersyal gamit ang misil, drone at mina, kaya tumaas ang insurance at tumigil ang mga kumpanya sa pagpapadala ng barko. Naniniwala ang Iran na ang pagsasara ng kipot ay magdudulot ng malaking problemang pang-ekonomiya sa mundo. Tumaas ang presyo ng langis, nagkagulo ang supply chain, at magiging napakalakas ang pandaigdigang pressure sa US para itigil ang digmaan. Tama sila na ang pantaas ng presyo ng langis ay nagbigay ng presyon kay Trump, pero mas kalkulado ang hakbang ng Iran kaysa basta isara ang kipot. Sinara nila ang kipot sa iba, pero patuloy nilang pinapadaloy ang sarili nilang langis. Nagpatuloy ang mga barko ng Iran sa pag-export ng humigit kumulang 2 milyong bariles bawat araw sa pamamagitan ng kipot sa mga linggo matapos magsimula ang digmaan, habang inaatake at tinatakot ang sinumang ibang sasakyang dagat na nagtangkang dumaan. Kasabay nito, nagpapatakbo ang IRGC ng toll booth system, naninigil ng hanggang $2 milyon sa mga barko bilang pahintulot, kinokolekta ang bayad sa yuan at cryptocurrency, at kontrolado ng Iran kung sino ang makakadaan, kumikita sa bawat gumagamit. Sabi ng The Wall Street Journal noon, mas maraming langis ang na-export ng Iran kaysa bago ang digmaan, na di natin alam kung totoo, pero pinapatunayan lang ang punto. Ang pampublikong kwento ng labang ito, mga operasyong inihayag at pinatigil, mga tigil putukan na nilagdaan at nilabag, mga negosasyong sinuspinde at muling sinimulan, ay mukhang magulo mula sa labas. Pero sa ilalim ng lahat ng ingay na iyon, hindi kailanman tumigil kahit isang araw ang kampanyang pinansyal laban sa Iran. Linggo-linggo nag-uusap ang mga diplomat at tuloy ang negosasyon habang naglalagay ng parusa ang treasury. Habang walang bumabagsak na bomba, tumitindi ang pressure sa ekonomiya. Ang digmaan sa ekonomiya ng Iran ang tunay at tuloy-tuloy na kampanya, hindi lang pandagdag sa kampanyang militar. Noong Abril 13, inanunsyo ni Trump ang naval blockade sa mga pantala ng Iran gamit ang higit 100 barkong pandigma, mahigit 100 eroplano at higit 10,000 tauhan na nagbabantay sa kipot at tinatarget ang bawat sasakyang pandagat na papasok o lalabas sa mga pantala ng Iran sa Arabian Gulf at Gulf of Oman. Sabi ni Trump, ang blockade ay nagkakahalaga sa Iran ng $500 milyon kada araw. Pagsapit ng Mayo, tinaya ng Ministro ng Depensa na nawalan na ang Iran ng $4.8 bilyong sa kita sa langis mula simula ng blockade. Dati, kumikita ang Iran ng hindi bababa sa $30 bilyong bawat taon sa langis. Pero ngayon, halos wala na. Pero pinutol din ng blockade ang mga import at ang isang bansang nakakaranas na ng mahigit 50% na implasyon, kakulangan sa pagkain at kakulangan sa gamot ay ngayon nahaharap sa posibilidad na hindi na makapag-angkat ng mga produktong kailangan para mapanatili ang mga pangunahing serbisyo. Tahasan si Defense Secretary Hegseth sa Pentagon briefing.
Si Treasury Secretary Scott Bessent at mga kaibigan natin sa Treasury ay maglulunsad ng Operation Economic Fury para paigtingin ang pang-ekonomiyang pressure ng buong pamahalaan laban sa Iran. Pumili kayo ng matalino. Kung pipili ng mali ang Iran, magkakaroon sila ng blockade at pagbagsak ng mga bomba sa kanilang infrastruktura, kuryente at enerhiya. Habang ang blockade ang pinakakitang-kitang pinansyal na instrumento, tinatarget din ng Treasury ang nakatagong network na ilang taon binuo ng Iran para makaewas sa mga sanksyon. Ang mga palitan ng pera, front company, may-ari ng barko, crypto exchange, at pinakamahalaga ang mamimiling Chino mismo. Nadpasya ang Treasury na papatawan ng sanksyon ang isa sa pinakamalaking independent refinery ng China na nagpuproseso ng 400,000 barrels bawat araw. Tinukoy ang nagbebenta bilang sangay sa pagbebenta ng langis ng sandatahang lakas ng Iran na nagpapakita ng kahandaang targetin ng US ang malalaking industrial na pasilidad ng China para maputol ang kita ng Iran. Apat pang iba pang refinery sa China ang pinatawan din ng sanksyon kasabay nito. Ang pinakamamaling crypto exchange ng Iran na tumanggap na higit 50% ng digital asset inflows ng bansa noong 2025 ay sinanksyonan din. Ang mga exchange house, intermediary at shell company sa Dubai at Hong Kong, isa-isang patong unti-unting binabaklas ang estrukturang nagpapaikot ng pera ng Iran kasabay ng pagputol ng export ng langis dahil sa blockade. Ang mga mamimiling target ng secondary sanctions, mga payment system na apektado ng financial designation at mismong shadow fleet na itinatala, barko kada barko. Ayon sa gobyerno ng Iran, umabot sa $270 bilyong ang pinsala ng digmaan, katumbas ng 57% ng kanilang GDP. Kahapon, sinabi ni Netanyahu na halos umabot sa $1 trilyong ang aktwal na pinsalang nagawa sa Iran. Ang state media ng rehimen ay nagbabala gamit ang mga salitang pambihira para sa Iranian state media. Hindi na tungkol sa patakarang pang-ekonomiya para sa kapakanan ang pinag-uusapan ng mga opisyal, kundi pagpigil na sa kaguluhan. Ito ang kaibahan ng pamahalaang humahawak ng krisis at ng pamahalaang takot sa sarili nitong mamamayan. May isa pang aspeto rito na bihirang talakayan, ang mga estado sa Gulpo. Bukod sa lahat ng ginagawa ng Amerika, sa aspetong militar at ekonomiko, matagal nang naghahanda ang Saudi Arabia at UAE para sa ganitong klaseng sitwasyon. Ang East-East Pipeline ng Saudi Arabia ay 750 milya ang haba mula Arabian Peninsula hanggang Red Sea. Agad na pinatakbo ito ng Aramco sa buong kapasidad. Nagbibigay ang oil pipeline ng Abu Dhabi sa UAE ng alternatibong ruta papuntang Gulpo ng Oman. Hindi kayang palitan ng dalawang pipeline ang lahat ng langis mula Hormuz, pero mahalaga ang mensaheng dala nila. Ang mga pangunahing tagaluwas ng langis ay naghahanap ng paraan mailipat ang langis nang hindi dadaan sa Iran. Ayon sa mga estado sa Gulpo, ang pag-uugali ng Iran ay nagdulot ng matinding kawalan ng tiwala na baka hindi na maibalik. Nagsisimula silang mag-invest sa infrastruktura para mabawasan ang pagdepende sa daan ng tubig na kayang banta ng Iran. Matagal na nilang binuo ito dahil matagal na nilang alam na malaking panganib ang Iran. At habang itinutulak nila ang kasunduang militar na ito at itinutulak nila na magpatuloy ang mga negosasyon, lihim silang labis na masaya na ang Israel ay meron pa ring kakayahang militar na atakihin ang Iran dahil napatunayan ng Iran na isa itong hindi kapanipaniwalang istorbo sa buong mundo. Ang UAE, sa totoo lang, ay humakbang pa ng mas malayo at tuluyang umatras mula sa OPEC noong Mayo at lumalapit pa sa pakikipag-partner sa Israel at Estados Unidos. At gumawa kami ng isang buong episode tungkol dyan, kaya panuorin ninyo yon. Ang pinakamalakas na geographicong alas ng Iran, ang banta sa hipot at kontrol sa supply ng enerhiya ng mundo, ay tahimik ng kinutugunan para malampasan. Bumabalik tayo kay Trump sa Oval Office. Nagsasalita tungkol sa 22 barko, walang ilaw, at sirang radar ng Iran. Noong Marso, nagbagsak ang US ng bunker buster bomb sa mga anti-ship missile site ng Iran sa Kipot at nilubog ang 16 na barkong naglalagay ng mina ng Iran. Nilinis ang daanan ng tubig mula sa mga sandata ng Iran na ginamit pampanindak sa mga dadaan. Dahil wala na ang radar ng Iran at mahina na ang hukbong dagat nila, nadaraanan ng Kipot sa unang pagkakataon mula noong Pebrero. Noong Mayo, inihayag ni Trump ang Operation Project Freedom, isang misyon ng Navy para samahan ang mga stranded na tanker sa Persian Gulf. Tumagal lang ito ng isang araw bago itigil dahil sa usapang tigil putukan. Nagpakita naman ng progreso, kaya tila di na kailangang palalain pa ang sitwasyon na nauwi rin sa wala. Pero di tumigil ang Navy, bagkus nagsimula silang gumawa ng mas tahimik na hakbang. Pribadong kinokontak ang mga barko,
Binibigyan ng koordinada, pinapatay ang transponders, at ginagabayan silang tumawid sa kipot sa gabi bilang convoy ng 14 to D-26 na barko. Walang ilaw sa mga tubig na sira ang radar ng Iran. Ayon kay JP Morgan, noong Hunyo mga 2 milyong bariles kada araw ang dumaan sa kipot sakay ng mga barkong naka-off ang ilaw. Mahigit 100 milyong bariles ang naipadala ng mahigit 200 barko sa mga tubig na ginawa ng Iran na pribadong toll road sa loob ng ilang buwan. Ngunit nabawi ito ng mga Amerikano. Ngayon, hindi natin tiyak kung totoo o tinatayang tama ang mga numero. Pero pareho pa rin ang punto rito. Oo, may kasunduang pinag-uusapan pero palihim ding may mga kilos na ginagawa para pilitin ang Iran na pumirma. Noong Hunyo 14, pumayag ang Iran na pumirma sa kasunduan. Makikita kung mangyayari ito, pero narating nila iyon. Huminto ang labanan at binuksan muli ang kipot. Magsisimula na ang 60 araw na negosasyong nuklear. At ang una at pinaka-urgent na hinihingi ng Iran, ang kondisyon na sinabi nilang kailangang matupad bago pa man talaga magsimula ang negosasyon, ay ang pagpapalaya ng $24 bilyong na nakapirming mga ari-arian. Hindi ito, syempre, isang garantiya sa seguridad. Bakit nila kakailanganin yon? Hindi rin ito pagkilala sa kanilang programang nuklear. Pera lang ito na ibabalik para mapasaya nila ang kanilang mga tao. Pero hindi ko tinutukoy ang mga mamamayan ng Iran. Galit sila sa Republika. Ang tinutukoy ko ay ang mga tapat na taga-suportang nagpapanatiling posible sa kalamidad ng Islamikong Republika. Ginawa ng Deputy Foreign Minister ng Iran na sentro ito ng buong balangkas matapos ang pampirma at binigyang diin na ang 60 araw na negosasyon ay depende sa pagpapalaya ng US sa mga nakapirming pondo. Kung kailangan mo pa ng ebidensya na pera ang dahilan ng digmaan, mismong Iran na ang nagpatunay sa pagpirma. Pero narito ang tanong ng lahat. Ngayon na alam natin kung paano nabuo ang kasunduan, nagtatanong tayo kung mabuti ba o hindi ito. Kung pumayag ang Iran, ibig sabihin ay pinapayagan silang mabuhay ng kasunduang ito. Masama ang isang rehimen na nananatili, ngunit nagkakaroon din ito ng pagkakataong magtayo muli. Ganito rin ang nangyari sa kasaysayan ng mga kasunduan sa Iran noon. Dahil sa pagtanggal ng parusa, lumalakas ang rehimen na ipagpapatuloy ang pagpopundo sa mga proxy, umaandar muli ang mga centrifuge at pagkalipas ng 5, 10 o 20 taon, nauulit ang simula, tulad ng nangyari sa 2015 na kasunduan. Nangyari na ito dati at mayroong pattern at siklo. Kung umaasa ka sa pagbagsak ng Islamic Republic, hindi mo magugustuhan ang kasunduang ito dahil naantala na naman ito ng matagal. Pwede ba akong maging tapat sandali? Wala pa tayong sapat na detalye sa mga termino, kaya hindi natin lubos maintindihan ang pinipirmahan at hindi ko rin ipagkukunwari na alam ko. Hindi ko alam lahat ng detalye kung maganda o masama ang dulot ng kasunduang ito. Pero ang totoo, anumang kasunduan ay problema. Kung handang pumirma ang Iran, ibig sabihin kulang ang kasunduan sa mga kailangan natin. Alam ko ang ganitong pattern at nakakabahala talaga ito dahil ang kasunduang ito ay tungkol lang sa isang bagay, ang subukang alisin ang banta ng nuclear. At oo, mahalaga talaga ang pagtanggal ng mga nuclear, pero mahalaga rin ang pagtanggal ng isang teroristang rehimen na kumokontrol sa ekonomiya at sa gitnang silangan gaya ng ginagawa ng Iran. Ngayon, hindi pa kasama rito na kahit maalis ng kasunduan ang banta ng nuclear, mangyayari lang ito kung tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga patakaran. Hindi lang sa loob ng 60 araw, gaya ng nakikita natin ngayon sa mga kasunduan, kahit na hindi pa nailalabas ang mga detalye, at hindi lang hanggang sa susunod na ikot ng balita. Kailangan natin ng tuloy-tuloy at seryosong pagpapatupad na may parehong tinding nagdulot ng presyong pang-ekonomiya na tinalakay natin dito. Ito ang dapat nating lahat na bantayan, at sa totoo lang, ito rin ang dapat nating lahat na hinihingi. Siguro, ang mabuting bagay sa kasunduang ito ay hindi sila magkakaroon ng nuclear na armas, pero mangyayari lang ito kung ipapatupad ng US ang kanilang mga patakaran na hindi pa natin nakita dati. Tingnan mo, maganda sana kung hindi talaga magkakaroon ng nuclear na armas ang Iran. Pero hindi yon ang totoong kwento. Ito yung hindi ko malampasan at palading nakakalimutan kapag may pinipirmahang ganitong kasunduan. Para sa mga tunay na nabubuhay sa ilalim ng rehimeng ito, lalo na sa gitnang silangan, hindi lang yung naapektuhan ng presyo ng langis o yung mga natatakot sa posibilidad ng panibagong digmaan ng Amerika. Pero yung mga totoong tao na dumaranas nito, malaki talaga ang epekto ng kasunduang ito sa kanila. Ang mga tao sa Iran ay pinahirapan, ikinulong, at pinatay ng kanilang diktadurang gobyerno
na ginamit ang pera mula sa sanction relief hindi para sa paaralan, kundi para pundohan ang kanilang paniniil. Itong mga tao, wala silang napapala sa kasunduang ito. Sa Israel, ilang buwan nang binobomba ng missiles. Oo, baka hindi sila ma-nuclear attack, pero paano ang patuloy na banta ng ballistic missile? Ang mga tao sa Lebanon, Yemen, Iraq, at iba pang bansang winasak ng mga kinatawan ng Iran. Para sa kanilang lahat, hindi ito tungkol sa pera at hindi rin talaga tungkol sa mga nuclear weapon. Tungkol ito sa pamumuhay na walang araw-araw na terror. Isinuko na ito dahil sa kasunduan. Kahit saan mo tingnan, alam ng Islamic Republic na sila ang panalo. Oo, nagdusa at bumigay sila sa pressure. Oo, itinulak sila ng digmaang pang-ekonomiya sa bingit. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam nila ang totoo, na mas gusto ng Estados Unidos ang kasunduang ito higit sa lahat. Gusto nilang tapusin ang kabanatang ito ng maayos. Gusto nilang masabi na naalis na ang banta ng nuklear at nabawasan na ang sakunang pang-ekonomiya. Ito na ang hangganan at handang maghintay ang Iran. Para sa akin, may mas malalim pang dahilan dito na nakakalungkot. Alam mo, sinasabi ng lahat na gusto ni Trump ang kasunduang ito dahil narsisista at megalomaniac siya. Oo, maaring totoo nga yun. Sa tingin ko, kaya ipinilit ang kasunduang ito ay dahil ayaw na talagang lumaban ng mga Amerikano. Hindi sila handang magsakripisyo ng mga sundalo para sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang nangyayari sa gitnang silangan. Gayunpaman, hindi naman talaga tungkol sa gitnang silangan ang lahat ng ito. Tungkol ito sa pag-amin ng mga Amerikano na ang pakikitungo sa terorismo ay isang bagay na ayaw nila, pero hindi naman talaga sila handang magsakripisyo para dito. At sa plano ng mga Islamistang sakupin ang mga bansa gaya ng nakita natin sa Europa at sa Amerika na madalas punahin ang Europa dahil puro salita lang daw sila pero hindi naman kumikilos, nakakatakot isipin na ito pala ang gusto ng mga Amerikano. Isang kasunduan na hindi talaga tumutugon sa banta ng terorismo at nagpapakita sa Islamic Republic na hindi kami handang magsakripisyo para pigilan kayo. Ramdam at kita ito ng mga tao sa gitnang silangan at malaki ang pagkakaiba sa pagtugon ng Israel at mga bansa sa Gulpo. Pinatunayan ng Israel na handa silang lumaban kahit magalit ang Amerika dahil alam nila ang epekto ng pagpapabaya sa isang rehime ng terorismo. Hindi dahil sabik sila sa kamatayan o nasisiyahan silang pumatay ng sanggol. Ito ay dahil namumuhay sila sa banta ng terorismo at naunawaan nila na wala silang pribilehiyong basta sabihin na mag-sign tayo ng kasunduan at magpatuloy na lang sa buhay. Pumapasok ang Israel sa mas komplikadong yugto. Kailangang mag-navigate sa sitwasyon sa Amerika at gitnang silangan, habang parang itinatali ng Amerika ang kanilang mga kamay dahil gusto lang ni Trump na matuloy ang kasunduang ito. Maaring tunog pesimistiko, pero hindi ko iniisip na ganon. Mas maganda na rin ang kalagayan ng Israel sa militar kumpara dati. Mas handa na tayong harapin ang Iran kaysa dati. At sa tingin ko, napatunayan talaga nito sa gitnang silangan na hindi talaga mainam na masyadong nakikialam ang kanluran sa mga nangyayari dito. Nasabi ko na ito dati at uulitin ko pa ng paulit-ulit. Hindi na unawaan ng kanluran ang gitnang silangan, kundi pera, kalayaan, panandaliang pakinabang, kalendaryong pampulitika at presyo ng gasolina ang naiintindihan nito. Pero ang wikang ginagamit dito, ang ideolohiya, teolohiya, tiyaga ng rehimen na naniniwalang may banal na sandali at pamumuhay sa gitna ng banta ay hindi pa rin epektibong na ipapaliwanag sa White House. Malinaw ito dahil sa labis na pagnanais na matupad ang kasunduan kahit ano ang kapalit. Hindi na pinasok ang detalye ng drama sa pagitan ng Israel at US. Maaring may mabuting bagay dito. May posibilidad ng pagbabago, pero malabo itong mangyari. At para sa mga bansang tunay na apektado ng pananatili ng Islamic Republic, panahon na para lumayo sila sa pagiging kontrolado sa pananalapi ng mga taong hindi naman talaga nauunawaan ang tunay na epekto nito. Kapag tinitingnan ko ang kwento kung paano napapirma ng US ang Iran, nakikita ko ang bansang marunong makuha ang gusto nito. Pero siguro, nagiging tabak na may dalawang talim ito. Ako si Yirka, magkikita tayo muli sa susunod.